binubuhat ako. Parang umaalis ako sa katawan ko. Tapos marami akong naririnig. Parang sobrang daming tao na nagsisigawan. May isang panuntunan sa aming pamilya na hindi ko kailanman sineryoso. Huwag daw kumain ng malapit sa oras ng tulog. Huwag daw matulog ng nakatalikod sa pinto. At huwag daw matulog ng hindi nagdarasal. Lola ko ang nagsabi noon. Bata pa ako, sabi ko, superstition lang yun. Lumaki ako, naging college student, naging IT professional, at unti-unting nalimutan ang mga panuntunang iyon. Hanggang sa isang gabi, natulog ako nang hindi nagdarasal at hindi na ako ganap na nagising. Maynila, Huwebes ng gabi. Pagod na pagod ako mula sa overtime. 10 oras na harap sa screen, 3 kape, walang tanghalian. Dumating ako sa aking studio unit sa Mandaluyong bandang 11:00. Kumain ng kanin at ulam mula sa delivery, hinawakan ng cellphone ng ilang minuto at humiga. Nakatulog ako, normal, karaniwan. Pero ng hating gabi, nagising ako. O akala ko, nagising ako. Nakabukas ang mata ko. Nakikita ko ang kasama ng kwarto ko. Yung may maliit na crack sa kanan, yung nakikita ko araw-araw. Alam ko na nasa kwarto ko ako. Alam ko nagising na ako. Pero hindi ako makagalaw. Hindi ko maikumpas ang kamay. Hindi ko maiangat ang ulo. Hindi ko maibukas ang bibig. Parang may pumipigil at hawak ang buong katawan ko. Hindi masakit. Hindi mahigpit. Pero talagang hindi ako makagalaw. Sleep paralysis. Naisip ko agad. Nababasa ko ito. Normal daw ito. Lilipas din. Pero hindi lumilipas. 1 minuto. 2. 5 minuto nang ganap na kawalan ng galaw. Nagsimula akong magpanik sa loob. Sa isip ko. Pinagsikapan kong maigalaw ang isang daliri. Kahit isa. Wala. Parang ang utak ko at ang katawan ko ay magkahiwalay. Parang hindi konektado. Tapos, narinig ko ang tunog mula sa sulok ng kwarto. Sa dilim sa tabi ng aparador, paghinga. Mabagal, malalim. Hindi ang aking hininga. Nasa kama ako, hindi gumagalaw. Kahit ang dibdib ko ay halos hindi kumikibo. Iba itong paghinga. May isa pang tao sa kwarto ko. Pinilit kong ilipat ang tingin ko. Kahit ang mga mata ko ay halos hindi makagalaw at paralisa. Pinilit kong tumingin sa direksyon ng sulok. Nakita ko siya. Lalaki. Nakaupo sa sahig sa sulok ng kwarto. Yung eksakto na sulok kung saan nagtatapos ang liwanag ng cellphone charger at nagsisimula ang dilim. Nakabaluktot ang mga tuhod. Nakapatong ang mga kamay sa mga tuhod at ang ulo nakayuko. Hindi ko nakita ang muka. Nakaupo lang siya roon. Humihinga. Dahan-dahan. Naghintay ako. Nakatingin. Tapos, dahan-dahan, itinaas niya ang ulo niya. Tumingin siya sa akin. Hindi ko maisasalaysay ang kanyang mukha ng tama. Mukha ng tao, may 2 mata, ilong, bibig, lahat nasa tamang lugar. Pero ang proporsyon, mali. Masyadong malaki ang mga mata. Masyadong malawak ang bibig. Nakangiti. Nakatingin siya sa akin ng matagal. Wala siyang sinabi. Hindi siya gumalaw. Pero naramdaman ko, sa loob ng aking katawang hindi makagalaw, isang bagay na hindi ko mapaliwanag. Parang binubuhat ako. Parang umaalis ako sa katawan ko. Tapos, marami akong naririnig. Parang sobrang daming tao na nagsisigawan. Masakit sa tenga. Pero nasa kwarto lang ako. Nakamulat ang mata. Nakahiga. Hindi makagalaw. Ako lang mag-isa. Pagkatapos ng ilang minuto, biglang nagawa kong gumalaw. Dahan-dahan hanggang sa nakaupo ako sa kama. Huminga ng malakas. Tumingin sa sulok. Wala. Dilim lang. Aparador. Normal. Nagbukas ako ng ilaw. Tiningnan ng buong kwarto. Wala kahit ano. Natulog na ulit ako kahit hindi ko gusto dahil pagod na pagod ang katawan ko. Kinabukasan, normal ang lahat. Trabaho, kain, uwi. Normal, pero nang gabing yon, natulog ulit ako nang hindi nagdarasal. Pagod ulit, nalimutan ulit. Hating gabi, parehong paralysis.
parehong kawalan ng galaw, parehong paghinga mula sa sulok. At nandoon na naman siya, sa parehong sulok, parehong postura, nakabaluktot, nakayuko. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya naghintay bago itinaas ang ulo. Agad siyang tumingin sa akin nang maramdamang gising na ako. Tapos, parang marami na namang tao nagsisigawan na nandoon sa kwarto ko kahit wala. Sobrang ingay at ang pakiramdam na parang humihiwalay na ang kaluluwa ko sa katawan ko ay malakas na. Nakita ko na ang aking sarili na nakahiga. Hindi makagalaw. 3 gabi, parehong panaginip, parehong lalaki, parehong sulok. Bawat gabi, mas malapit siya sa kama. Unang gabi, sulok. Pangalawang gabi, gitna ng kwarto. Ikatlong gabi, tabi na ng kama ko. Nakaupo sa sahig, mukha niya nasa level ng aking mukha. Ikatlong gabi, nang maparalisa ako at tumingin siya sa akin, nagsalita siya. Isa pa. Hindi ko naintindihan ang ibig sabihin. Pero nang magising ako kinabukasan, tiningnan ko ang salamin sa banyo. Nakita ko ang aking mukha. Maputla, mga mata, malabo. Tumawag ako sa nanay ko ng araw na yun. Kinuwento ko ang lahat, ang paralysis, ang lalaki. 3 gabi na ganun. Matagal siyang hindi nagsalita pagkatapos. Anak, sabi niya, nagdarasal ka ba bago matulog? Napatigil ako. Hindi na. Matagal na. Yung panuntunan ng lola mo, hindi iyon basta-basta sabi-sabi lang. May dahilan yun. Mababa ang boses niya, parang takot. Ang bangungot, hindi lang yun panaginip. May pumupunta sa'yo habang natutulog ka. Naghahanap ng puwang na makapasok. At ang panalangin, iyon ang nagbabara ng puwang na iyon. Nanay, hindi naman totoo. 3 gabi ka nang hindi nagdarasal. 3 gabi na rin siyang pumupunta. Palagi bang mas malapit siya kaysa dati? Napatigil ako. Oo. Magdasal ka ngayong gabi. Bago matulog, huwag kalimutan. At anak, ano? Kapag nagising ka sa paralysis at hindi ka pa nakakagalaw, huwag mong tingnan ang sulok. Huwag kang tumingin sa kanya. Puwang siyang naghahanap ng mata na tutugon sa kanya. Kapag tumingin ka, nakikita niya na nandoon ka. Niyakap ko ng mahigpit ang telepono. At kapag nagsalita siya ulit, huwag kang sumagot kahit anong sabihin niya. Nang gabi ngayon, nagdasal ako. Bago humiga, matagal, taimtim. Natulog ako. Hating gabi, nagising ulit ako sa paralysis. Naramdaman ko ang paghinga mula sa sulok. Nandoon ba rin siya? Pero sa pagkakataong ito, hindi ako tumingin sa sulok. Isinara ko ang mga mata. Nagdasal sa loob ng isip ko. Paulit-ulit. Taimtim. Walang tigil. Matagal. Sobrang tagal. Tapos, nawala ang paghinga. Nagawa kong gumalaw. 1 buwan na ang nakakaraan. Hindi na siya bumabalik. Pero isang bagay ang hindi ko maiwasang gawin bawat gabi. Bago humiga, bago patayin ang ilaw, bago isara ang mata, nagdarasal muna ako. Lagi. Kasi natutunan ko ang pinaka-importanting aralin na hindi ituturo ng kahit anong libro o YouTube video. Ang pagdarasal ng taimtim at bukal sa puso. Dahil minsan, hindi natin alam kung dahil pagod lang tayo, kaya nangyayari ang mga bagay na yun. O baka totoong may naghihintay para gamitin ang ating katawan. At ang dasal ang panangga natin sa gabi habang tayo ay natutulog. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para palaging update sa aking kwento.